Mateo chapter 4. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo sa mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapot siya sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayo, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat ang nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, ang nasusulat din naman, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayo, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nang magkagayo, iniwan siya ng diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea at pagkaiwas sa Nazareth ay naporon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali sa gawing dagat na dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumawanag sa kanila ang ilaw." Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid na si Simon at tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawang pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, sa dakong nasa kasama ni Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao, at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan.